Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa isa na namang nakakakilabot na istorya. Ako ay nakatira sa masalimuot na lugar ng Tondo, Manila. Ganoon na ganoon ang pakiramdam ni Teryong habang binabaybay ang kahabaan ng makipot na eskinitang maghahatid sa kanya sa apartment na tinutuluyan. Feel na feel niya ang pagkakahalintulad kay 2018 Miss Universe Catriona Gray. Pareho silang taga Bicol at ngayon ay naninirahan na rin siya sa slums of Tondo, Manila. Hindi naman sa maselan siyang tao. Hindi rin naman maalwan ang buhay nila sa Albay, kaya lang kung minsan talaga ay naiilang. Siya sa mga bago niyang kapitbahay. Palibhasa ay bagong salta siya roon ay laging nasa kanya ang atensyon ng lahat. Palihim siyang minamasdan at kung minsan ay may mga tumatawag sa kanya at inuusisa. Wala naman siyang ginagawang masama o balak na masama kaya hindi siya natatakot sumagot sa mga tanong, kaya lang ay nakakasawa rin minsan. Animo kasi ay hari ang karamihan sa kapitbahay niya na kailangan muna niyang mag-courtesy call bago tumuloy sa destinasyon. Teryong. Lihim na nagtagis ang kanyang mga bagang. Heto na naman si Ka Marwan pero mas gustong Marwan lamang ang itawag sa sarili dahil astig daw pakinggan at titulo talaga ng maharlika. Pumaling siya sa direksyon ng matikas na matanda at pinilit ang sarili na ngumiti. Marwan, ano hong atin? Sinenyasan siya nitong lumapit habang nagsasali ng inuming kulay ihi ng dehydrated alak. Tagay ka muna, pauwi ka na ba? Walang pagpipilian si Teryong kung di ang tanggapin ang inalok. Masamang tanggihan si Marwan, napapahiya. Inisang lagok niya ang mapait na inuming tila blade na gumuhit sa kanyang lalamunan. Oho, idadaan lang sana ako sa tindahan ni Glenda para bumili ng ulam, nako. Huwag na. Sandali, mag-uwi ka nitong afritada, idang. Ipaglagay mo man ng afritada si Teryong. Marwan, hindi na ho. Nakakahiya naman, pulutan niyo iyan, ibabawas pa. Huwag ka nang tumanggi, sabad ni Gardo. Isa pang sisiga-siga sa lugar nila. Minsan lang magiliw si Marwan sa mga bago rito, tanggapin mo na, napakamot na lang siya sa ulo nang iabot sa kanya ng 21 anyos na asawa ng matanda ang isang plastik na may lamang afritada. Salamat ho, Marwan. Idang. Sa inyo rin. Bahagya pa siyang yumukod sa harap ng mga nag-inuman, nakangiting tumango lamang ang matanda. Oh, sige na, uwi na't kumain ka na. Masarap yan. Muli siyang nagpasalamat bago tumalikod na para makauwi. Ugali na ni Marwan at ng mga bataan nitong sina Gardo na mag-inuman sa labas ng bahay ng matanda. Sa ilang linggong pananatili roon ni Teryong ay hindi pa niya nakitang walang bangkuan sa labas ng bahay ni Marwan. Hindi na yata umaalis doon ang matanda. At sa tuwina ay kinakawayan ang mga napapadaan at pinapatagay basta natipuhan ng mga ito. Kadalasan ay yaong mga bagong salta na gaya niya ang target ng mga ito. At huwag na huwag ang tatanggi dahil tiyak na hindi matutuwa si Marwan. Iba pa naman daw kung magalit ang matandang siga. Talagang itinutumba ang matiyempuhan ng galit nito. Napailing na lamang si Teryong, sa kanila sa Albay ay iginagalang siya ng mga kababaryo dahil bukod sa mahusay siyang magluto ay kilala pa siyang albularyo. Pero ngayong nakikipagsapalaran siya sa Maynila ay siya ang kailangang makibagay. Kung hindi lang dahil sa hirap ng buhay,
pagdating sa kanyang inuupahang barong-barong ay kaagad na nagsaing si Teryong. Kumuha siya ng pinggan upang isalin ang afritada na nanggaling kina Marwan. Ngunit nang bubutasin na niya ang kweta ng supot, ay may napansin pa siyang kapirasong papel na naiwan sa pinagdoblehang plastik. Kinuha niya iyon at inalis ang pagkakatupi. Huwag mong kakainin, tao iyan. Nanlaki ang mga mata ni Teryong sa nabasang kapirasong liham. Galing panigurado kay Idang ang papel na yon. Napamaang siya sa supot ng ulam. Dali-dali siyang kumuha ng kalamansi at pinigaan yon. Nagkislutan ng karne tanda na tao nga ang iniluto. Ngunit hindi iyon naging mga bahagi ng katawan, ibig sabihin ay hindi ilusyon ang afritada. Sadyang tinadtad na laman iyon ng tao, iniluto at tinimplahan bilang afritada. Napaisip si Teryong, alam kaya ni Gardo na tao ang pulutan ng mga ito. At bakit kumakain ng tao si Marwan? Aswang ba ito? Kanibal? Sa reputasyon ni Marwan bilang siga ay malakas ang kutob niyang kaaway nito ang karneng pinulutan. Magkagayunman ay para pa ring hinalukay ang sikmura ni Teryong sa realisteryong kumakain ng tao ang siga sa kanilang lugar. Ngayon ay paano na niya tatanggihan ang mga alok nitong tagay? Baka sa susunod ay alukin na rin siya nitong mamulutan at kapag tumanggi siya ay siya ng susunod na pupulutanin nito na paantanda ang albularyo. Kinawayan ni Teryong ang mga kasamahan na tauhan ng kantin. 6:00 na noon ng gabi at uwian na nila. Nakakailang hakbang pa lamang siya ay may tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya ay si Idang ang kanyang nakita. Idang, napadaan ka. Anya imbes na paulanan ito ng sunod-sunod na tanong na may kaugnayan sa afritadang tao ni Marwan, nagpalinga-linga ito at lumapit sa kanya. Tulungan mo naman ako, Teryong. Gusto ko nang makawala kay Marwan. Napamaang siya. Teka muna. Mali ka yata ng nilapitan, wala akong nakikita kitang nagdarasal tuwing Biyernes habang may hawak na medalyon sa kanan mong kamay. Alam kong may mabisa kang San Benito, kaya nga sa iyo ako humihingi ng tulong, putol ng babae sa sinasabi niya. Mula roon ay isinalaysay ni Idang ang buong katotohanan sa likod ng paghahari-harian ni Marwan. Isang aswang ang matanda kaya nagagawa nitong patayin ang sinumang maibigan, gayunman ay walang nakaalam noon, sa halip ay iniisip ng mga kapitbahay nila na talagang isang malakas na indibidwal lamang si Marwan na walang kinatatakutan. Inaabangan ni Marwan ang ika-5 buwang pagbubuntis ni Glenda, wika pa ni Idang. Aatake siya sa pagsapit ng gabing iyon, dudukutin niya ang sanggol at palalabasing inilaglag ni Glenda ang bata. Pigilan mo siya, Teryong. Tapusin mo ang paghahari niya sa tondo. Hindi alam ni Teryong kung paano isasagawa ang hiling ni Idang. Kaya niyang makipagtunggali sa aswang ngunit kung kagaya naman ni Marwan na kilalang malakas talaga ay duda siya kung makakaya nga niya. Baka masamain pa ng mga kapitbahay nila ang gagawin niya at bandang huli ay siya pa ang mapahamak. Ngunit paano naman si Glenda at ang anak nito? Sa abot ng kanyang makakaya ay naghanda si Teryong. Buntot ng pag-iitak, asin at kwintas na San Benito, kitang-kita mula sa bintana ng bahay niya ang bilog na buwan. Nooy ika-5 buwan na nga ng pagbubuntis ni Glenda. Tinimbrehan na siya ni Idang, maaga pa raw ay nangungolekta na ng ipot ng mga alaga nitong manok si Marwan.
Ihahalo sa lana ang ipot upang maging langis na gamit sa pagbabagong anyo. Ayon pa kay Idang, alternatibong karne na kinakain ni Marwan ang mga alagang manok. Kapag daw wala itong napapatay na tao o nabibiktimang buntis ay ang mga manok ang pinagdidiskitahan. Sino ang karneng ginawang afritada ni Marwan? Naalala ni Teryong na itinanong pa niya yon kay Idang. Isang dayo raw iyon na naghahanap ng malilipatan sa kanilang lugar. Pinatagay ni Marwan ngunit tumanggi ito kaya naman tinandaan ng matandang aswang at tinambangan ng gumabi. Ilang oras na lamang at siguradong kikilos na si Marwan, kailangan na rin niyang kumilos. Isinuot niya ang kwintas, isinukbit sa tagiliran niya ang itak at binitbit ang buntot ng pagi. Saktong paglabas niya ng bahay ay nadama niya ang pag-init ng medalyon. Positibong may paparating na panganib, dumiretso na siya sa direksyon ng bahay ni Glenda. Alas 10 na noon ngunit nagkalat pa rin ang mga tambay at kabataan sa kalye nila. Bahagya lang niyang ikinubli ang buntot ng pagi upang hindi iyon mapansin ng mga kapitbahay. Napasipol siya nang lalong mag-init ang San Benito na nakalapat sa kanyang dibdib. Kaya pala'y kasalubong na niya si Marwan na nooy nakamasid sa bahay ni Glenda. Kapansin-pansin na nangingintab ang balat nito, walang pang itaas ang matanda at nakapantalon lamang. Sinisita nito ang mga tambay at pinauwi sa kani-kanilang mga bahay. Hindi naman makapalag ang mga iyon at nagmamadaling magsiuwi. Nang bumaling sa kanya ang matanda ay naggigitan ang mga ngipin nito. Kung normal na tao siguro ay nadurog na ang ngipin dahil sa pagigiyagis noon. Pinanlisikan pa siya nito ng mga mata. Hindi mo ba ako narinig, Teryong? Anito sa malagom na tinig. Ang sabi ko'y magsiuwi na kayo. Napalunok siya. Bakit narito ka pa sa labas, Marwan? Sa isang iglap ay hawak na ng matanda ang kanyang leg, nakaangat na siya sa lupa at habol ang hininga. Sino ka para magtanong? Napahiyaw ito nang ipalo niya ang buntot ng pagi. Nabitiwan siya ni Marwan at patihaya siyang bumagsak sa lupa. Hindi kaagad siya nakabangon dahil namangha siya sa epekto ng buntot sa tinamaang bahagi ng matanda. Umuusok iyon at nagmarka ng kulay itim, nandilat ang mga mata sa kanya ni Marwan. Lumuwang ang bibig nito at nagsitalim ang ngipin. Sinugod siya nito, nagkukumahog naman siyang makatayo, ngunit nahila siya nito sa paa at ibinato sa basurahan. Napaunggol siya sa labis na sakit, nagkalasog-lasog yata ang kanyang mga buto. Dahil sa komosyon ay nagkahulan ang mga aso at nagkaingay ang mga residenteng nasa loob ng kani-kanilang tahanan, walang lalabas sa inyo. Mabalasik na babala ni Marwan. Malilintikan sa akin ang makita kong sisilip man lamang sa siwang ng bintana o pinto. Nagkandangiwi-ngiwi si Teryong. Nahiwa pa yata siya ng mga basag na bote at bukas na lata. Muling lumitaw sa kanyang harapan si Marwan. Halos naglalagablab na ang pakiramdam niya sa medalyon, lalaban ka pa. Tanong ng matanda, huminga siya ng malalim. Agnus Dei, quae tollis pecta mundi, Mr. Nobis. Agnus Dei, quae tollis peccata mundi, Miserere nobis. Agnus Dei, quae tollis pecta mundi, dona nobis pacem. Pagkabigkas niya ng mga kataga ay sinabayan niya ng bunot sa itak. Sa pagdukwang sa kanya ni Marwan ay sinalubong niya ito ng taga. Napakalakas ng atungal nito nang matamaan sa braso at dibdib.
Napaatras ang matanda, noon nakuhang bumangon ni Teryong. Nakita niyang nangitim ang buong katawan ni Marwan at tuluyan nang bumalasik ang anyo nito. Sapo nito ang nasugat ang dibdib. Nakabuka ang laman noon at bubuo ang umaalagwang dugo. Gayunman ay mabilis pa ring nakatakbo ang matandang aswang, hinabol niya ito. Sinundan lamang niya ang tahulan ng mga aso at pinakiramdaman ang temperatura ng medalyon. Hindi nakakalayo si Marwan at desperado na ito. Nang mawala sa paningin ni Teryong ang matandang aswang ay tumingala siya, baka lumipad o lumundag na iyon. Kahit halos kaladkarin na ang sarili sanhi ng pagkakahagis sa kanya, ay pinilit tumakbo ng lalaki upang mahabol pa ito. May narinig siyang saglit na pagsigaw, pagkatapos ay may mga pagnasab na pumailan lang. Hinanap niya ang pinagmumulan noon. Nasundan niya ang tunog at nakita niya si Marwan na nilalapa ang isang sa palagay niya ay batang hamog. Nakatihaya ang katawan at nakasubsob ang aswang sa sikmura ng biktima nito. Nagsiklab ang kanyang galit. Marwan! Nilingon siya ng aswang, tigmak ng dugo ang mukha nito at may tangay pang karne. Napansin niya na nagsasara na ang sugat nito sa dibdib at braso. Kumain ito ng tao upang mapagaling ang sarili. Sinugod niya ang aswang at sinabuyan iyon ng asin. Walang silbi ang asin sa isang gaya ni Marwan dahil hindi naman ito manananggal na pugot ang katawan, ngunit ang sugat nito ay tiyak na maaapektuhan ng asin. Nasapo ni Marwan ang sugat na bahagya pang nakabuka. Umusok iyon at tumigil sa paghihilom. Muli niya itong sinabuyan ng asin, sinanggayon ng braso nitong walang sugat bago siya isinalya. Lumipad na naman si Teryong, nabitiwan niya ang itak at bumagsak siya sa tabi ng bangkay na nilapan nito. Bukas ang tiyan noon at nahimay na ang atay. May mga bakat ng kalmot sa brasong halos humiwalay na sa balikat. Basag ang ulo ng pobre na mistulang kalahating bao na lamang dahil sa labis na pagkadurog. Napahiyaw si Teryong nang maramdaman niya ang pagtama ng matalas na bagay sa kanyang kaliwang binti. Humagalpak ng tawa si Marwan. Hawak nito ang kanyang itak na ipinantaga nito sa kanya. Paatras-atras na hinila niya ang sarili. Sa labis na sakit na nadarama ay nalimutan niya ang mga letrang binibigkas upang maproteksyonan siya ng San Benito. Para siyang mawawalan ng ulirat sa labis na sakit, isa pang hataw ni Marwan ng itak at tumama iyon sa kanyang paa. Halos lumaylay iyon. Hindi mo ako kaya, Teryong. Ako ang Marwan ng Tondo. Dinakot nito ang harapan ng kanyang kamiseta at iniangat siya habang nakaamba sa kanyang liig ang itak. Tatagain na siya nito nang bigla siya nitong mabitiwan. Napasigaw ito habang sapo ang kamay na ipinanghawak sa kanya. Umuusok ang kamay nito at mistulang inaagnas dahil isa-isang nalalagas ang mga daliri. Napahawak pala si Marwan sa medalyon ng San Benito. Habang hindi magkamayaw sa naagnas na kamay ang aswang ay pagapang namang dinampot ni Teryong ang nabitiwang itak. Pinilit niyang makatayo gamit ang isang binti. Pagkatapos ay nilapitan ito. Marwan, tawag niya. Pagharap sa kanya ng aswang ay sa kanya ito tinaga ng buong lakas sa mukha. Nagkakawag ang mga braso ng matanda at bumulwak ang dugo mula sa bibig nito. Hinila niya ang itak. Lalong umalagwa ang dugo mula sa malalim na sugat. Napaluhod si Marwan, nagtatangka itong magsalita, ngunit nagmumog lamang ito ng dugo.
Nakuha pa siya nitong hawakan sa laylayan ng kanyang kamiseta, ngunit tinaga rin niya ang braso nito hanggang sa maputol iyon. Ang sama ng tingin sa kanya ni Marwan, kaya naman ibinuwelo niya ang brasong may hawak ng itak. Tumutok doon ang nanlalaking mga mata ng aswang. Nakasigaw pa ito bago tuluyang humalik sa semento ang tumalsik nitong ulo, habang ang katawan ay nanatiling nakaluhod. Halos isang buwan na na-confine si Taeryong dahil sa pinsala sa kaliwa niyang binti. Naisalba pa yon, ngunit habang buhay na siyang ika-ika sa paglalakad. Sa araw na yon ay uwi na siya sa inuupahan niya sa Tondo. Nakasaklay siya nang bumaba sa taxi. Gaya ng dati, nakamata sa kanya ang mga tambay, ngunit hindi gaya ng dati, walang nag-aalok sa kanya ng tagay o nag-uusisa ng kung ano-ano. Binabati siya ng lahat at ang iba ay bahagya pang yumuyukod bilang paggalang. Nang kumalat ang balita na napatay niya si Marwan at napigilan niya ang tangka nitong paglapas sa sanggol sa sinapupunan ni Glenda, ay bumuhos ang tulong sa kanya ng mga kapitbahay para makapagpagamot. Ang laking pasasalamat sa kanya ng mga residente ng kanilang kalye, dahil nagtapos na ang pagsisiga-sigaan ni Marwan na hindi lamang pala mamamatay tao kung di aswang pa. Sa hospital ay ilang beses siyang binisita ni Idang bago ito nagpaalam upang lumayo na. Nagpasalamat sa kanya ang babae at ayon dito ay magbabagong buhay na ito, Taeryong. Bati sa kanya ng sigang sigardo bago kinuha ang bag niya. Welcome back. Nagsilapit ang iba pang siga na dating kainuman ni Marwan. Pinakiramdaman niya ang San Benito. Wala siyang naramdamang init mula roon. Ibig sabihin ay hindi panganib ang dala ng mga siga. Nililinis namin ang bahay mo habang wala ka. Sabi ng isa pang siga na nakaagapay sa kanyang mabagal na paglalakad. Maraming salamat sa inyo. Naku, wala yun kumpara sa ginawa mo sa kalye natin. Mula ngayon, sayo na kami. Napamaang siya. Anong ibig ninyong sabihin? Wala na si Marwan kaya ikaw na ang boss namin dito. Ikaw na ang hari ng Tondo. O, narinig niyo, si Taeryong na ang hari ng Tondo. Sigaw ni Gardo, nagsisang-ayon ang mga Miron at isinigaw ang kanyang pangalan ng paulit-ulit, pinilit niyang ngumiti. Ngayon ay pareho na silang may titulo ng kapwa niya Bicolano na si Catriona Gray. Ang dalaga ang reyna ng universo at siya naman, si Taeryong, ang hari ng Tondo.